558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyap, nagbabagat at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy ang mga balita, maasama ako si Buddy At Weng. Isa pong jewelry shop ang hinold up ng 4 na armadong kalakihan dyan sa Araneta Center, dyan sa may Farmers Cubao, alas 9:45 ng umaga. Sa report, tinutukan ng mga suspect yung gwardiya ng shop at nagpaputok pa ng baril ang isa bago binasag ang masalamin ng First Allied Emporium para makuha ang mga alahas. Agad din tumakas sa mga suspect na walang helmet gamit ang 2 motorsiklo. Naalam na ng otoridad kung may CCTV sa lugar para makilala mga ito, habang inaalam na rin kung magkano ang halaga ng natangay sa establishmento. Nayuan ho ni dating Manila Mayor at ngayon Buhay Party List Representative Lito Atienza si dating Pangulong Erap Estrada, ang alkalde ho ngayon ng Maynila, na maghinay-hinay sa pagpapatupad ng truck ban. Sa interview ng Armen kay Atienza, sinabi nitong posibleng makaapekto din sa lokal na ekonomiya ng lungsod ang pagpapatupad nito dahil ang nagiging sanhi ito ng pagka-delay ng mga transaksyon sa negosyo. Ang dapatan niyang hulihin ay ang mga iligal na bumabiyahe sa Maynila na nakakadagdag ng pagsikip sa daloy ng traffic. Pag-usapan at huwag natin biglain dahil kapag nagkaroon tayo ng talagang pagtigil ng takbo ng mga truck, may epekto sa ekonomiya yan. Mahihirapan tayong lahat yan. Tama naman po yung ginagawa niya, Mayor. Kaya lang, gawin natin maayos. Ulitin ko yung ako sinabi. Ulihin natin lahat yung mga illegal sa lansangan ng Maynila para lumuwag-luwag ng konti ang takbo ng traffic. At nabatid na nagsisimula ang truck ban sa lungsod alas 5 hanggang alas 10 ng umaga at alas 3 naman ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Saan ang mga lalabag dito ay mamumulta ng 5,000 piso at ipapato pa yung mga truck. Naglalagablab na balita dyan sa Pangasinan. Mga kasama, baka po hindi nyo alam, nagpapasaklono na ang Municipal Health Office nila sa Department of Health kaugnay sa isang misteryosong sakit na unti-unting kumakalat sa Pangasinan. Sa report, tila kinakain po na ng sakit na ito ang balat at laman ng isang tao. Bukod pa sa pinapagbago din ito ang itsura na mga nagkakaroon. Sinasabing kumakalat dito sa iba't ibang bahagi ng katawan at ayon po sa mga residente ay parang hindi gumagaling. Bukod dito, nahirapan ding makatayo at namamanas ang katawan ng sinumang dinadapuan. Inaalam na rin ng mga eksperto kung kaso ba ito ng lupus, ketong, psoriasis o allergy sa balat. Marami naman ang medyo nagugulantang dahil po kumalat sa mga social networking sites ang pagtugba di umano sa hula ng isang founder ng isang sektor ng sa India. Nilihiyon daw ito noong April 2013 sa bansa sa National Prayer Gathering nila. Kapag hindi raw nagsisi ang mga tao sa kanila mga kasalanan sa Diyos, ay mangyayari ang pagsisimula na isang misteryosong sakit sa Pangasinan. Na ito na nga at meron ngayon nangyari na sinasabing kakalat din sa buong mundo. Naglalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. Nakatuon po ngayon sa General Santos ang training ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao. Ayan. Bilang paghanda sa laban niya kay Timothy Bradley. Sa interview ng RMN kay Buboy Fernandez, ang assistant coach ni Pacman, sinabi nitong mas magandang gawin ang training ng pambansang kamao sa nilang lugar dahil marami ang mas madaling kausapin doon. Sa tunayan, anya, naging maganda resulta na inside ni Pacquiao nung huling laban nito kung saan nalo sa laban kay Brandon Rios. Kasi yung resulta ng training natin nung last fight, mas madali kasing kausapin yung mga tao dito sa Jensan. Kasi mayroon po tayong mga ibang kaibigan po kasi na hindi tayo maintindihan sa training. Pero dito po, nagpapakiusapan naman. Tsaka walang hassle, tsaka pilatom yung champion natin. Si Buboy ho yan.
Magaling. Naglalagablab sa 5 GZXL Showbiz Balita. Ay, naku, I love that song! Yeah, hello everybody! Hi. Hello everywhere! Hello. Ay, nako, buti na lang at hindi ako sumama sa anumang rally ngayon. Sa anumang, di ba, may mga program ngayon. Andito lang ako para samahan ho kayo. Thank you sa inyong walang natigil na suporta to me. Nag-react si Ann Curtin sa napapabalitang tampuhan niya sa katrabaho niyang sila Kareel at Vice. Sabi ni Ann, ay normal lang naman yung tampuhan sa magkakaibigan, di ba? Ang sabi ng actress, makakatulong din ito sa kanilang dalawa para tumibay pa ang kanilang friendship. Oh, remember, naapektuhan daw ang pagkakaibigan ni Vice at Kareel na mag-react si Yael Luzon, ang fiancé nito, sa pagpartner kay Kareel kay Vice. Yan lang ho, at wala nang iba. Wala na ho talaga. Yan lang muna, hanggang bukas muna. It's me, Lollipop, parapapap, Lollipop. Thanks, Loli. Yan, diba? Natural lang yung mga tampuhan. Darating pa rin ang panahon na babalikan rin kayo. Tama. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Hoy! Ito ang balitang panghimagas. Dito na siya. Tanghali mga kasama, uan. Ano yung camera? Ayan. Oh. Ay! Naman, okay lang. Nakuusap-usapan ngayon sa China ang tangkang pag-hold up ng isang lalaki sa isang bangko. Biruin nyo ba naman, nakuhaan kasi siya ng CCTV at palpak ang pang-hold up ng 28 years old na si Deke. Sa Shanghai, kung saan ang dala nitong armas ay itak na ginagamit sa kusina. Pinagtatawanan pa ng 41 years old na bank clerk na si Rong Ku ang suspect dahil bukod sa itak lamang ang dala niya, ay sinagot ng suspect ang tawag sa kanyang cellphone sa kalagitnaan ng kanyang pang-hold up. Sinabi pa ng suspect sa kanyang caller na mamaya na lang siya tumawag dahil busy siya at may ginagawa. Wow, parang casual lang. At least may galang. Oo. Sinagot pa rin, di ba? Yes, sir. Sa pagbaba ng kanyang telepono ay nagkaroon ng pagkakataon na ang mga gwardiya ng bangko na mahuli ang palpak na suspect. So, sa huli, wala rin siyang nakuha. Kuha lang siya Araw ng... mo lang kwento yan. May ganun din, di ba? Isang araw. Yung kwento mo tungkol dun sa magnanakaw din yun eh. Oo, tapos? Tapos, kumain pa. Hindi ba ikaw yun? Napahiya tuloy ako. Ayun nagnakaw. Tapos nagutom. Kumain doon sa bahay na pinagnakawan. Oh. Huli! Kain pa! Wow! Ay, kain pa. Okay, misteryoso yun. Oo. Alright. At yan po ang balitang panghimagas kung DZXL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Parang wala na kami naririnig masyado. Oh, Kayo pa ba? Baka may tampuhan rin sila. Hindi tawag doon. Ano ba ang pwede mo maipayo sa mga magkaibigan na malayo tapos nagkaroon ng tampuhan? Kunyari, yung mga truck driver na hinuhuli, na nagreklamo, tapos yung mayor na gustong ipatupad yung kanilang ordinansa. Paano sila mapagkasundo? Dapat mag-usap ulit siguro, di ba? Oo, kasi kadalasan, di ba, kaya naman nagkakaproblema dahil kulang ng komunikasyon. Kulang. Oo, so kailangan mag-uusap ng masinsinan. So, ganun yung nangyari. So, hindi nagkaroon ng time. Ganun pala. There's no time to communicate. Minsan. Hindi kasi nasa ibang bansa siya ngayon. Dapat maayos kagad yan problema sa mga truck na yan, Bakit? Sinong nasa ibang yung mga truck? Yung mga binabati ko. Okay. Ayun lang. Okay na po, ma'am. Yan pala, kaya pala. So,
usap po kayo. Communicate. So, dapat sino magsisimula? Ikaw o Si siya ba? nasa Sino malayo? yan? Si Mayor. 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 Si Mayor. Kasi siya yung mayor. Siya dapat yung mag-reach out. Nanonood so, naman. narinig mo na. Nanonood naman yata, di ba? Ikaw dapat. Hindi rin eh. Talagang may tampuhan nga talaga to. Pare, alam na natin. Thank you, Hindi Peggy. naman. Pare, may pasasalamatan ka. Salamat ng marami sa iyo, binibining Binondo Girl. At di balik, malapit-lapit na ang finals ng ating beauty pageant. Ilan na ba yung sumali? Siya Ha? pa lang. Siya pa lang eh. Siya pa lang. Kompetensya, baka gusto niya rin sumali. Yan. Sa ating search for naglalagablab Beauty. girl. Yan. Hilig talaga ng mga Pinoy ang mga beauty pageant. Ganun din ang hilig sa kape. Pero hindi wala ng kape. May sinasabi, ang Jim's Coffee, yan po ang kapeng pangkalusugan na gawang Pinoy dahil sa bawat higop ng Jim's Coffee, kalusugay sagot. Dahil silang kaparito na iba't ibang herbs na maganda sa ating kalusugan tulad ng ginseng na nagpaparakas ng ating resistensya, agaricus mushroom na antioxidant at panlaban sa cancer, spirulina na mayaman sa protina at ganoderma na nagpapababa ng blood pressure. Lahat yan nasa Jim's Coffee dahil hindi lang basta kape yan, talagang kakaiba sa lahat ang Jim's 5-in-1, 7-in-1, 3+1 at yung bagong-bagong Jim's Brown Coffee ay available sa lahat ng leading drugstores, groceries and supermarkets nationwide. Diretso na naglalagablab. Nabaligtad tatak RMN. Yung po napakinggan sa DCXL 558. Ngayong tanghali ng Martes, 25 ng Pebrero 2014. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, nakikied sa uno. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Oberas. Kay Edsa 2. 3-4. Unlimited ba? Edsa, mamaya, dadaan na naman tayo ng Edsa. Maluwag ata traffic So far. Yan, no, para. So, yung mga makiki-Edsa ho ngayon, dire-diretso. May coding pa rin, ha? Meron pa rin. Baka mamaya, may window naman ngayon. Oo, 3 to 5. Hanggang mamaya alas 10 to 3 ba yan? 10 to 3. Truck ban lang din. So may truck ban ngayon sa Maynila, ha? Yung mga truck dyan, iwas muna para iwas na ma-ed sa kwan kayo. Ma-ed sa puwera na nung kayo dyan. Yan. From the city of Zambol, isa na Primo Hermano Weng de la Peña. Ay po lahat sa DCXL ay Tatak RMN. Like nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at me, it ain't hard to tell. You don't know. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihin, DZXL 558, ang bagong kasama mo.